good morning, good evening, wherever you are. This is again Butch Bartolome, the business mentor over Manila Times. You know, we are already beyond our 75th episodes, no? And as such, we are always featuring entrepreneurs who are probably small at this time, but as they have potentials to grow. And today, this Sunday morning, we have somebody, a young man with an advocacy, with a determination, and an alternative to beverage. So, para ba sinabi natin, ano ba yung sugar cane? What is sugar cane? Is sugar cane really too sweet? But again, let's hear it from the guy himself, Kim of Sugar Cane and Beyond. Good morning to you. Kamusta ka, Good Kim? morning po. Good morning po sa ating lahat, sa ating mga viewers. Sir Boots, maraming salamat po sa pag-imbita. Right. So, Kim, paano ka ba nagsimula ng negosyong itong Sugar Cane and Beyond? Ang ganda ng pangalan, ha? Sugar Cane na, tapos Beyond. Para bang an element of surprise. Paano yun? Ikukwento ko lang po kung paano kami nagsimula. Nagsimula po kami sa isang bazaar. Talagang tinay po talaga namin and tinest kung talagang kakagatin kung may demand sa consumers. Mhm. And apparently talagang tinangkilik po. And here we are now. Meron na po kaming mga stores sa mga mall. Kaya po sugarcane and beyond kasi na-discover namin na ang dami palang kayang gawin ng sugarcane. Kaya Mhm. kaya sugarcane and beyond, it has a wide potential po talaga. So, you started with the bazaar. Alam mo, maraming yumayaman daw sa bazaar. Eh. No, marami tayong kakilala. Nagsimula sa bazaar, tinest yung motor, biglang boom, lumilipad na yung mga brand. But tell me, ano ba ang difference mo sa ibang mga nagbebenta ng tubo juice? Ano ba ang kinaibahan ng sugarcane? Ang kinaiba ng sugarcane, naniniwala ko, is nakakapag-deliver kami ng message, ng clear message sa consumers na Mhm. dapat tangkilikin nila ang sugarcane dahil bukod sa ito ay all natural and wala talaga kaming hinahalo na anything processed. Eh, kapag sumuporta sila is nakakatulong sila sa farmers, sa pangkabuhayan ng Mhm. farmers. Oo. Ipinapakita So, namin yung pinapakita yeah. namin na at pinaparamdam namin yung pag bumili sila is talagang sumusuporta talaga sila sa hanap buhay ng buong industriya. Mhm. So, Kim, eto bang meron ka na sabi na etong sugarcane juice mo ay on demand. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun ay freshly squeezed po on demand. Pagka mapapasyal po kayo sa mga stores po namin, makikita po ninyo, pag mapadaan po kayo, tsaka lang po namin if i-squeeze, ipipigain yung tubo pagka bibili kayo. So, talaga makikita nyo sa harap ninyo na pinipigay yung tubo and makikita ninyo paano ginagawa. Talagang ma-appreciate ninyo and masasabi niyo na all natural dahil Wow. talaga nakakatuwang tingnan. Siguro it's a showmanship nga yun talaga, no, Kim, no? In other words, makikita mo yung tubo, no? Gano'ng kahaba ba yung mga tubong dinadala sa tindahan? Mga ganito, sir. Mga ganito siguro. Pero pero Aha. regardless kung anong haba, siguro roughly around 2 to 3 stocks para makagawa ng isang baso. So, mga tatlong Wow. ganito. Ganyan ano, yan yung eksakto. So Opo. basically, Kim, ang tubo ba ay madaling itanim? Ito nga, alam mo, para sa ating mga viewers, no, may kaalaman tayo, agriculture talk, di ba? So, gaano So, katagal ba itanim ang at paging ready na for harvesting? ang ginagawa po kasi namin, talagang nagpatanim po kami. Talagang prinogram po talaga namin yung supply na maging all Mhm. year round. As we all know, kasi ang sugarcane ay seasonal po siya na crop dahil depende po yan kasi sa season, sa mga milling season ng sugar mills. So, Aha. kaya yun po ang naging challenge po sa business na ito. Kailangan mo talaga mag-program ng sarili mong
tanim para lahat po ng stores mo ay hindi ka mabibitin sa supply. Kaya Mm. kaya ang tubo po for the juice business ay umaabot po din po ng 10 months to 1 year para i-grow, para maging isang cup, para maging isang ganito. Wow. Teka, ang ganda ng relevance nito, no? Isang cup, in other words, yung tubo na yan takes 10 months bago ko makaserve sa customer Opo, ng tubo ganun na nga po. juice. Ganun In na nga other po. words, ay naku mga kaibigan, grabe naman. Huwag kayo mag-aksaya ng tubo juice, no? In other words, yan kumbaga 10 months yan bago ma-harvest yan. So para sinasabi mo yan talaga, Kim, from farm to cup. Tama ba? Farm to cup po talaga siya. Literal po talaga na farm to cup dahil tinabas mo talaga sa farm, dadalhin mo sa Ah, stores, then isi-squeeze ah. mo. Talagang makikita mo and mapu- talagang mapuprove namin na farm to cup talaga. Ito talaga yung farm to cup. Ito talagang all natural pa. All natural. Uh-huh. No sugar So, added. Wala kaming no hinahalong sugar mga added. sugar. In other words, all natural. Kumbaga, gift ni Mother Earth, di ba? Yun ang importante doon. Pero Yes po. ano ang buhay ng mga sugar farmers, yung mga nagtatabas, Kim? Ano bang ikaw naka-experience ka dahil meron ka ring plantation, di ba? Sa Pangasinan. Opo. So, ang ginagawa po namin, paminsan-minsan po kasi, lalo ng mga naunang days namin, ay talagang tumutulong po ako. Naranasan ko rin po magtabas ng tubo, magbuhat, and Mm-mm. talagang napakainit. Napakainit, makati, and mabigat po siya ng trabaho. Kaya mas lalo ko pong na-appreciate yung effort po ng ating farmers. Kasi nga, ito Mm-mm. po yung kanilang pinagkakabuhayan. Kaya ang message po na gusto ko pong iparating sa ating mga viewers at sa mga sumusuporta ay ano, nagpapasalamat naman po ako dahil sa suporta po nila, nasusuportahan po yung sugarcane industry, yung buong Mm-mm. livelihood. Dahil Mm-mm. yung impact po nito, yung concept na ito ay hindi lang po sa consumers and sa farmers kundi pati na rin po Mm-mm. sa investors. Marami pong opportunity dito sa ganitong concept ngayon dahil wala pa pong masyado sa market. Mm. So, in other words, ang sugarcane ba? All-weather resistant yan? Kim? It's a resilient crop. It's a resilient Mm. crop. It's also all weather, pero Ah, pero may mga season siya na nagta-thrive. Pero mm. ang syempre pinakamaganda naman is talagang all season naman talaga dapat dadaanan niya Mm. para maging all year round. Yun po. Grabe. In other words, pag uminom pala ako ng isang cup, these are planted 2024. Ganun, yun. In Ganun other po, words, ganun po. kumbaga, vintage to, di ba? Pag Kumbaga, bumili like kayo ngayon, wine. tinanim po namin siya ng mga ganitong buwan din ng last year. Ganun po. So, memorable nga talaga. But anyway, nasaan na ba yung branches mo ngayon? Ikaw ay meron sa industrial estate, meron ka na raw sa mall. Ikaw dumadami na dumadaming branches. Saan ba yan, Kim? So ngayon we have at about 14 branches. So recently ka-open lang natin sa Bridgetown, Pasig. Ah, Makikita po ninyo yung store namin doon. Pero pinakaunang store po namin and until now going strong is yung SM Baguio. So pag mapasyal po ah, kayo ng SM Baguio, kami lang po yung merong sugarcane doon. SM ah. Baguio, SM Urdaneta, so may UP sa Good Food, Diliman, UP Diliman. Mm, Tapos mga ilang towns din dito sa Pangasinan, meron din po kami. And mm. ang pinaka-excited kami, yung i-open namin this September sa Davao. Oh, okay. Ikaw daw ay nagpa-franchise na. Medyo may nagbulong sa akin eh. Nagpa-franchise na raw si Sugarcane. Ano ba hinahanap mo sa franchisee na I'm sure dito sa ating Manila Times sa Business Mentor, ang daming gustong maghanap ng negosyo. Ano ba klaseng hinahanap mong partner sa
as franchisee, Kim? Ah, kami ang hinahanap, syempre ang hinahanap namin yung talagang interested sa negosyo and especially sa Mhm. aming brand, yung na-appreciate nila yung message na binibigay namin, na nilalabas namin sa Mhm. social media. Para makita ko kung talagang aligned po ang aming values sa isa't isa, yung pagkatao po namin. Kasi hindi lang po pag nag-franchise naman po sila, hindi lang naman po negosyo ang itinuturing namin dito, kundi personal relationship na rin po. Importante, nagkakaroon po kami Mhm. ng mutual understanding sa isa't isa. So yun po yung gusto po No. namin. Yun po yung gusto po namin, yung touring namin sa isang franchise agreement ay Mhm. para siyang marriage contract, sir. So talagang ganun namin siya pinapahalagahan. Kasi gusto namin long term. Correct. Hindi yung after 1 year, ayoko na. Di ba? Yung bang gusto mo yung same advocacy, naniniwala sila nakakatulong sa consumer, sa farmers, at the same time, being an alternative beverage. Di ba? Yung bang, kasi ngayon, di ba, ang dami nating processed drinks, no? Di ba, Yes Kim? po. Which is quite unhealthy, no? Especially for the young generation, di ba? So, but kung may mga industrial estates ba, meron kang isang ginawa na nag-franchise sa'yo dun sa isang industrial estate, no? Para sa mga kanilang mga workers. Pwede rin pala yan. Opo sir, nag-open po tayo dun sa loob po ng isang factory. Kasi Ah, meron po silang canteen doon. So American company siya. Nag-open po tayo sa isang factory, meron po tayong katabing cafe doon, si Figaro. Kaya nakita ah, po namin yung potential, pwede dito. So, so ganun po kami, talagang ina-assess po namin yung location kung talagang po pwede. Hindi po kami basta tumatanggap, kailangan yung location ay tama para kasi para din po kay franchisee yan eh. Para kumita din po si mhm. franchisee. At So ganun saka, po kami. yeah. At saka sinusuri mo raw yung lugar eh. Kagaya ng Davao eh. Nagpunta ka raw ng Mindanao. At sinuyod mo yung mga lugar na panggagalingan ng mga tubo. Ganun ba? Opo, nung nakita na, nung kami nag-inquire for a Davao franchise, pero Oo. talagang merong isang franchisee na siya lang po talaga yung pumunta ng Manila, test talaga yung product namin, and talagang nagustuhan po niya. Kaya napa-oo po namin siya dun sa franchise. Ngayon po, mag-open na po Oo. kami this September. Oo. Talagang, So, talagang sinunod namin yung Mindanao. And hinahanap po namin yung mga tamang tamang varieties ng sugarcane para kapag serve po tayo ng tamang quality sa lugar nila. so iba-iba pala ang variety nito ha? At talagang chinek mo yung quality kung tama sa iyong requirement. Ganun ba yun? Yes, sir. Yes, sir. Meron talagang mga varieties po na po pwede lang po for sugarcane juice. Kaya Fantastic. napaka-importante po na mapag-aralan. So Kim, ano ang projection mo ngayon? Halos etong sa ating Manila Times medyo nasa fourth quarter na tayo Ano bang projection mo sa 2026 na ating nakikita mo sa sugarcane and beyond? For 20, syempre nasa 2025 pa lang po tayo, and it's already a milestone for us na makapag-expand inter-island. Pero Mhm. syempre nakikita pa rin namin yung potential talaga ng concept na ito, lalong-lalo sa brand namin. Dahil ang strengths namin is nakakapagbigay kami ng clear message sa ating audience and sa Pilipino. Ang vision talaga namin is 2026 will be the prime years of the sugarcane juice industry. Mm. Hopefully kasi na-project yung itong stage na ito ngayon, itong sitwasyon ngayon, na-project na po natin ito last year. So, Aha. nakikita namin na mas malaki pa ang mangyayari next year. Kaya kami pinaghahandaan namin. We are Mm. we are also training people and planting more canes para ma-accommodate po namin yung magiging demand.
Fantastic, ha? Ako ay mga kaibigan, you heard it from the man himself, no? So this is a brand that you have to watch, huh? A brand that if you really want to have a very very prosperous 2026, okay? Parang sinasabi nga natin nag-start si Kim ng small. Pero lumalaki na lumalaki. Pero by the time you get the franchise ni Kim, baka mamaya iba na presyo niya. Ha? At nag-appreciate na si Kim. All right. So again, Kim, I won't prolong you because I know you're going around. You travel a lot. You're always doing your drone shot. Nako, panoorin niyo po itong kanyang Facebook page, no? Sugarcane and Beyond, ha? At makikita niyo yung mga kala mo documentary, no? Professional yung pagkuha mo, no? Naka-drone shot ka pa, di ba? So, si Kim po ay hobby mo lang yung maging drone shot, no? Tsaka documentarian style mo, right? Ganun ba? Ganun ba yung style mo na Opo. nagdo-documentary ka at Opo. Pagka Oo, pag mapapasyalan po ninyo yung page namin, talagang mahilig, makikita po ninyo mahilig kami gumawa ng content. So, syempre, ah, pagka maglalagay ka ng mga drone shot, it gives you another perspective na hindi ka naniwang nakikita ng mata ng tao eh. So, exactly. talagang yun ang gusto naming ipakita sa tao. Oo. At minsan nga nangangabayo ka pa rin no? In Bukidnon, di ba? At ito ay isang rider din, no? Isang biker din. At alam mo si Kim kasi batang-bata pa ito. At again, very very aggressive but establishing a legacy, ha, ladies and gentlemen, ha. Yan ang mga entrepreneurs of today, no? They're putting a legacy na sana naman with the hope na it's for the common good, not just profit, but it will, may mission kasi si Kim Ang mission mo ano ba ang mission impossible mo, Kim? Na ano man sinasabi mong parating mission mo? So hindi po siya mission impossible, sir, kasi nagagawa na po natin siya. Correct, Dahil correct. ang advocacy po natin ay yun nga is mapaigting po natin yung sugarcane juice industry. So hindi lang po sa farmers ang gusto po nating matulungan. Mhm. Gusto rin po natin magkaroon ng healthy choice ang ating mga consumers. Para hindi Oh, po para magkaroon naman po sila ng mga healthy options sa market. Kasi tama. yun nga, talamak na po ang mga process ngayon. Oo. And ang message po na gusto ko pong iparating sa lahat ay ang sugarcane ay hindi lang siya basta tubo. Pagka nakapag-try po kayo ng sugarcane juice at yung mga kaya po niyang gawin, ay talagang Mhm. malalaman ninyo at ma-appreciate ninyo na wow, baka masasabi ninyo na talagang kakaiba po talaga siya. Kaya Oo. Kaya patok po ito sa mga health enthusiasts, sa mga Yeah. nagja-jogging, ganyan. Talagang yan po yung mga tamang market po. Kaya Oh. talagang napakalaki ng opportunity dito sa concept na to dahil wala pa talaga siya masyado sa market eh. Kaya kami, um, nagiging aggressive kami na iparating sa mga investors to be na piliin nila ang sugarcane dahil yun nga po, gusto ko pong i-reiterate yung advocacy po. Correct, correct. Pero one last thing, yung kwento mo yung franchisee mo ay nakakatuwa dahil yung anak mismo niya na 10, 11 years old na I mean, grade 6, grade 7 ba yun? Uh, Siya nagpumilit sa nanay niya para tikman yung sugar cane sa Good Food, di ba? Apo. So, At yung nanay din ay gustong-gusto rin, no? Para bang, imagine mo the mother and the son, para bang ang ganda no? Nagtumbok yung advocacy natin, no? yun po yung mga taga Davao. Talagang gusto pong sumama ng anak. Actually, pangalawang punta na po nila yun. Pinuntahan po talaga nila sa Manila para tikman. Kaya franchise po nila tayo para dalhin po dun sa lugar nila. Dahil nakita po talaga nila yung potential. Nakakatuwa, no? So, yeah. So Mm. again, thank you very much for this Sunday, ha? Alam ko, pahinga yan, eh. Pero Kim, alam mo, negosyo naman yan, no? For the sake of sugarcane and beyond. So again, Kim, thank you very much and regards to Cherry.
And all the team, especially yung mga magsasaka, mabuhay po kayo at wag po kayo magsawang magtanim dahil lumalaki po ang ating benepisyo. Di ba, Kim? Yan ang gusto ko. Yes po. Yan ang tubo. All right. So again, thank you very much, Kim, for the pleasure of having this short interview. Thank Thank you you. po. Salamat po. Okay.